Sa isang tahimik na baryo, may isang matandang ina na araw-araw, nakaupo sa harap ng kanilang maliit na bahay. Ang kanyang mga mata, laging nakatanaw sa daan, umaasa na sa dulo nito. Ay lilitaw ang anak na minsang nangako, "Nanay, babalik din ako." Pero lumipas ang mga taon, walang yabag na dumating, walang tawag na natanggap. Ang pag-asa ay unti-unting nauubos. Gaya ng pagnipis ng buhok at lakas ng mga magulang. At dito nagsisimula ang ating kwento, isang kwento ng anak na naligaw sa kislap ng syudad, at ng mga magulang na iniwan sa katahimikan ng probinsya. Isang kwento ng pangakong hindi natupad, at ng pagsisising dumating ng huli na ang lahat. Umaga ng pag-alis. Sa loob ng maliit na kusina, abalang si nanay sa paghahanda ng baon, ilang pirasong tinapay at isang garapon ng kape. Si tatay naman, tahimik na nagbabalot ng ilang perang ipon, inilagay sa sobre. "Anak, konti lang ito," wika ni tatay habang iniabot, "pero galing ito sa pawis namin. Sana makatulong sa iyo sa syudad." Yumakap si nanay ng mahigpit, ayaw bumitaw. Ang kanyang mga mata ay punang luha, ngunit pinipilit mumiti. "Mag-ingat ka ha. Huwag kalimutang kumain. At tawagan mo kami kapag may oras." Ang anak, sabik at puno ng pangarap, tumango lang at nagsabing, "Naman, Nay. Babalik din ako agad." At sa bawat yabag papalayo sa bahay, may pusong unti-unting nababasag, hindi ng anak, kundi ng dalawang magulang na naiwan, kumakaway hanggang sa tuluyang mawala ang anino ng kanilang minamahal. Dumating ang anak sa syudad na puno ng ilaw at ingay. Ang mga gusali ay napakataas, tila walang katapusan. Sa unang gabi, sa maliit na inuupahang kwarto, siya'y nakaupo sa gilid ng kama, pagod, gutom, at medyo natatakot. Ang mga dingding ay malamig. At ang katahimikan ay iba kaysa sa baryo. Sa hapag, isang instant noodles lang ang kanyang hapunan. Habang kumakain, tumunog ang cellphone. Si nanay iyon. "Anak, nakarating ka na ba? Kumain ka na? Nakahanap ka na ba ng matutuluyan?" Kahit pagod, napangiti ang anak. "Nay, ayos lang ako. Huwag kayong mag-alala." Sumingit si tatay, mahina ang boses pero puno ng tapang, "Kaya mo yan. Huwag mong isipin na nag-iisa ka. Nandito lang kami." At sa bawat tawag, tila lumalakas ang loob ng anak. Kahit mahirap, kahit walang sapat na pera, ramdam niya ang presensya ng kanyang mga magulang. Ngunit hindi alam ng lahat ang init ng kanilang mga salita, ang siyang magiging tali na unti-unting luluwag. Hanggang sa dumating ang panahong mabibitawan na ng anak. Lumipas ang ilang buwan. Sa wakas, natanggap ang anak bilang regular sa kanyang trabaho. Isang maliit na opisina sa syudad. Ngunit para sa kanya, ito'y paraiso na. Sa unang sweldo, agad niyang binilang ang pera. Hindi man kalakihan, ramdam niya ang pawis at pagod na bumunga ng resulta. Tuwang-tuwa siyang bumili ng bagong sapatos at kaunting gamit para sa sarili. Kinagabihan, tumawag siya kay nanay at tatay. Sa kabilang linya, halos maiyak ang dalawa sa tuwa. "Anak, ang galing mo. Sabi ko na kaya mo. Kahit maliit pa lang, malaking bagay yan. Ipagpatuloy mo lang." Si tatay, kahit mahina ang boses, ay nagsabi, "Ipinagmamalaki ka namin. Ang mahalaga, marangal ang pinagkakakitaan mo." Sa baryo, hindi maitago ng mga magulang ang kanilang saya. Kinabukasan, ikinuwento nila sa mga kapitbahay, "Natanggap na sa trabaho ang anak namin. Marunong talaga siya." Samantalang sa syudad,
Nagsimula na ring maramdaman ng anak ang bagong mundo, kape sa mamahaling cafe, kwentuhan kasama ang mga kaopisina, at mga planong hindi na siya babalik agad sa probinsya. Sa kanyang isip, kailangan kong magsikap pa. Kapag matagumpay na ako, saka ko babawiin ang lahat kay nanay at tatay. Hindi niya alam na sa bawat saka na at mamaya na, unti-unti nang lumalayo ang kanyang puso. Mula sa 2 taong naghintay at nagdasal para sa kanya. Dati-rati, halos gabi-gabi tumatawag ang anak. Pero habang lumilipas ang mga buwan, dumalang ang tawag. Minsan, 1 beses sa isang linggo na lang hanggang sa naging 1 beses sa 1 buwan. Kapag nagriring ang telepono, laging excited si nanay, siya na yan. Anak ko. Ngunit madalas, ilang minutong kwentuhan lang. Nay. Busy ako. May meeting pa bukas. Tatawag na lang ako ulit. At bago pa makapagsabi ng ingat ka si tatay, nakababa na ang linya. Sa syudad, nagsimula ng masanay ang anak sa buhay mag-isa. May mga bagong kaibigan, mga handaan, mga overtime sa opisina. Ang simpleng hapunan kasama ang magulang ay napalitan ng mabilisang kape sa cafe o kaya'y pagkain sa fast food kasama ang mga katrabaho. Sa baryo, patuloy pa ring naghihintay si nanay at tatay. Bawat gabi, hawak ni nanay ang cellphone. Hinihintay ang tawag na hindi na dumarating. Si tatay naman habang nagbubungkal ng lupa. Palaging nakatingin sa kalsada, baka sakaling biglang may dumating na jeep na may sakay ng kanilang anak. Ngunit ang katahimikan ang tanging bumabalik. Sa baryo, pareho pa ring takbo ng araw. Umaga. Si tatay ay nagdidilig ng halaman, pero mabagal na ang kanyang mga galaw. Si nanay naman, nagluluto ng simpleng ulam, gulay na galing sa bakuran. Lagi siyang naglalagay ng dagdag na plato sa lamesa. Para kapag biglang umuwi ang anak, may handa. Ngunit gabi-gabi, sila-sila lang ang kumakain. Ang plato na nakalaan para sa anak, laging nananatiling walang laman. Minsan, si nanay ay mahilig mag-impact ng mga kakanin, tuyo, at prutas mula sa likod bahay. Ilalagay niya ito sa isang kahon, isusulat sa ibabaw ang pangalan ng anak. Ngunit madalas, hindi man lang naipapadala ang kahon. Natatabunan ng alikabok sa isang sulok. Kapag tinatanong ng mga kapitbahay, kailan uwi ang anak mo? Ngumiti lang si nanay at sumagot, siguro sa Pasko. Ngunit dumaraan ang Pasko. Walang dumadating. At sa mga gabing tahimik, kapag patay na ang mga ilaw, madalas marinig ang bulong ni nanay habang nakatitig sa dilim. Anak, iniintay ka pa rin namin. Isang gabi. Habang pauwi mula sa opisina, naisip ng anak, tatawagan ko si nanay mamaya. Siguro, miss na nila ako. Ngunit pagdating sa kondo, napagod na siya. Binuksan ang laptop, nag-scroll sa social media, at nakatulog ng hindi man lang nakapag-dial. Kinabukasan, muli niyang sinabi sa sarili, mamaya na lang, kapag wala na akong trabaho. Pero dumating ang gabi, at ganoon na naman ang nangyari. Araw ang lumipas, linggo, buwan, hanggang sa ang simpleng mamaya na lang ay naging siguro sa susunod na buwan na. Samantala, sa baryo, hawak ni nanay ang lumang cellphone, palaging chine-check. Kung may text o tawag mula sa anak. Minsan, natutulog siyang mahigpit ang kapit dito, parang baka sakaling dumating ang tawag habang siya'y nakapikit. Si tatay, kahit mahina na ang katawan, madalas pa ring sumulyap sa kalendaryo sa dingding. May nakabilog na petsa, baka umuwi ang anak ngayong buwan. Pero sa ilalim ng mga araw na nabura at napalitan ng bago, walang mensahe. Walang tawag, walang pag-uwi.
At ang mga salitang hindi na ipadala ay nagsimulang maging sugat na lalong lumalalim. Isang umaga, habang nagbubungkal ng lupa si tatay, bigla na lang siyang napatigil. Umubo siya ng malakas, halos hindi makahinga. Nang tuluyang bumagsak ang kanyang tuhod sa lupa, mabilis siyang tinulungan ni nanay. Ayusin mo ang hinga mo. Dahan-dahan lang bulong ni nanay, hawak-hawak ang balikat ng asawa. Simula noon, hindi na ganoon kalakas si tatay. Madalas siyang hinihingal, mabilis mapagod. Ngunit kahit hirap, pinipilit pa rin niyang magtrabaho sa bukid dahil ayaw niyang maging pabigat. Sa mga gabi, habang inuubo, minsan ay sinasabi niya kay nanay, "Huwag mong sabihin sa anak natin. Baka mag-alala lang siya. Hayaan mo na lang siyang magtagumpay sa syudad. Kaya ko pa naman." Ngunit sa katotohanan, unti-unti nang kinakain ng sakit ang kanyang katawan. Si nanay, halos gabi-gabi umiiyak ng palihim. Hawak ang telepono. Ilang ulit nang gustong ideal ang numero ng kanilang anak, ngunit lagi niyang binababa, bago pa man tumunog ang linya. Sapagkat tulad ng kanyang asawa, iniisip din niya, baka abala ang anak natin. Huwag na muna. At sa gitna ng katahimikan ng bahay, tanging tunog ng pag-ubo ni tatay ang pumupuno sa gabi. Habang si tatay ay madalas nakahiga dahil sa sakit, si nanay naman ang nagpatuloy sa mga gawaing bahay. Ngunit ramdam na ramdam niya ang bigat ng katahimikan. Araw-araw, pagkatapos ng trabaho sa bukid at bahay, upo siya sa may balkonahe. Ang mga mata, laging nakatanaw sa kalsadang patungo sa baryo, umaasang baka sa susunod na oras, may makikitang pamilyar na anino. Sa kamay niya, hawak ang rosaryo. Bawat butil ay sinasabayan ng panalangin, "Panginoon, ingatan niyo ang anak ko. Sana, maalala niya kami." Kapag tinatanong ng mga kapitbahay, "Kailan uwi ang anak mo?" Napipilitan siyang umiti, kahit may luha sa gilid ng kanyang mga mata. Siguro kapag wala na siyang trabaho. O baka sa Pasko. Ngunit dumaan ang mga Pasko, walang yabag na umuwi. Walang halakhak na muling pumuno sa kanilang bahay. Sa mga gabing payapa, madalas niyang isulat sa maliit na kwaderno ang mga bagay na gusto niyang sabihin. "Anak, kumain ka na ba? May bagong tanim sa likod bahay, ipapakita ko sa'yo pag uwi mo. Miss na miss ka na namin." Ngunit ang mga salita ay nanatili lamang sa papel. Mga salitang hindi man lang umabot sa taong pinakananais niyang makarinig. Sa syudad, lalo pang umangat ang buhay ng anak. Naitaas siya bilang supervisor. Mas mataas ang sahod. Mas malaki ang respeto ng mga tao. Bumili siya ng bagong cellphone, bagong relo, at sa wakas, nakabili rin ng sariling kotse. Sa social media, puno ng larawan ang kanyang profile, nakangiti sa mga restaurant, kasama ang mga kaibigan sa mga biyahe, nakaayos sa magagarang kasuotan. Ang mga kasamahan niya, bumilib, "Ang galing mo. Ang bilis ng pag-asenso mo." Ngunit sa mga larawang iyon, wala ni isa man lang kasama ang kanyang mga magulang. Sa bawat pagdiriwang ng promosyon, sa bawat tapik ng boss sa balikat, sa bawat inuman kasama ng barkada, hindi niya namalayan na ang dalawang taong pinangakuan niyang babalikan ay lalong nalulunod sa katahimikan. Sa isip ng anak, kapag mas nakapag-ipon na ako, kapag mas matagumpay na ako, saka ako uwi. Saka ako babawi. Ngunit hindi niya alam, habang siya ay abala sa pag-abot ng kanyang mga pangarap, unti-unti namang nauubos ang oras ng kanyang mga magulang.
Isang gabi, habang tulog si tatay, umupo si nanay sa maliit na mesa at kumuha ng papel. Sa ilalim ng ilaw ng lamparang halos mamatay na, nagsimula siyang magsulat, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang bawat letra puno ng pangungulila. Anak, sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Huwag mong isipin na istorbo kami, pero nais kong malaman mo si tatay mo, mahina na. Madalas siyang inuubo. At halos hindi na makabangon. Kung maaari, umuwi ka kahit sandali lang. Hindi siya nagsasabi, pero ramdam kong hinahanap ka niya. Nang matapos ang liham, dahan-dahan niya itong isinilid sa sobre. Hinalikan niya ito na parang kayang dalhin ng papel ang init ng kanyang puso. Ngunit kinabukasan, bago pa man niya maipadala ang sulat, tuluyan nang bumigay ang katawan ni tatay. Sa pag-iyak ni nanay, mahigpit niyang hawak ang sobre. Basang-basa ito ng kanyang mga luha. Ang liham na dapat sana'y magpapabalik sa anak, ay nanatiling nakatago, hindi na nakarating sa kanyang patutunguhan. Sa syudad, abala ang anak sa isang mahalagang pagpupulong. Nasa gitna siya ng presentasyon nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Una, binaliwala niya ito. Ngunit nang makita ang pangalan ng isang kamag-anak mula sa baryo, kinabahan siya. Lumabas siya ng silid at sinagot ang tawag. Sa kabilang linya, boses na nanginginig. Pasensya ka na pero wala na ang nanay mo. Para bang biglang gumuho ang lahat. Natulala siya, hindi makapagsalita. Ang ingay ng syudad ay biglang naging katahimikan na umaalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Mga salitang sumunod, hindi ka na niya nahintay. Ang cellphone ay halos mabitawan sa kanyang kamay. Bumigat ang dibdib, bumuhos ang luha. Sa kanyang isip, sumisigaw ang isang tanong, bakit hindi ako tumawag? Bakit hindi ako umuwi? Ngunit wala nang kasagutan. Sapagkat ang oras na ninakaw ng pagkaabala ay hindi na maibabalik. Mabilis na nag-empake ang anak at umuwi sa probinsya. Habang nasa biyahe, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang huling tawag. Ang bawat kilometro ay parang palayo sa kanyang pangarap, ngunit papalapit sa katotohanang hindi na niya mababago. Pagdating sa kanilang baryo, agad niyang nakita ang mga tao sa harap ng kanilang bahay, tahimik, may mga kandila, may usok ng insenso na umaakyat sa hangin. Pumasok siya sa loob. Doon, bumungad ang isang kabaong na nakalagay sa gitna ng sala. Sa ibabaw nito, nakapahinga ang nanay na buong buhay niya ay naghintay sa kanya. Ang anak ay napaluhod, niyakap ang kabaong, at humagulhol. Nay, andito na ako. Pero bakit ngayon pa? Bakit hindi ko kayo naabutan? Sa sulok ng bahay, naroon ang lumang sobre, ang liham na hindi niya natanggap. Basang-basa pa rin ng mga luha ng kanyang ina. Ang bahay na dati ipuno ng tawanan, ngayon ay pinupuno ng iyakan at mga hikbi ng mga kapitbahay. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang anak ang tuluyang nakaramdam ng bigat ng isang pagsisising wala ng lunas. Sa mga sumunod na araw, halos hindi na makakain ng anak. Tahimik siyang nakaupo sa tabi ng altar kung saan naroon ang larawan ng kanyang mga magulang, nakangiti, pero wala na. Sa kanyang isip, isa-isang bumalik ang mga alaala. Noong bata pa siya, si tatay ang naghatid sa kanya sa paaralan kahit umuulan. Si nanay, buong magdamag nagbantay kapag siya'y may lagnat. Ang mga hapunang sabay-sabay na ngayon ay hindi na maibabalik. Mahigpit niyang hinawakan ang lumang cellphone na naiwan ni nanay. Sa inbox nito, naroon pa ang mga text na hindi niya nasagot. Anak, kumain ka na ba? Ingat ka palagi.
Miss ka na namin. At doon tuluyang bumuhos ang kanyang luha. Isang tawag lang sana, isang oras lang, isang pag-uwi lang, bakit hindi ko nagawa? Sa bawat patak ng luha, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng katotohanang huli na ang lahat. Sapagkat ang mga oras na dapat ay ginugol niya sa piling ng mga magulang, nilamon ng trabaho, ng kasiyahan, ng mamaya na lang. At ngayon, ang tanging natira sa kanya ay alaala at isang pagsisising hindi na mabubura. Sa huli, natutunan ng anak ang isang katotohanang hindi niya kailanman matatakasan, ang oras kasama ang magulang ay hindi kailanman maibabalik. Maaari kang magtagumpay, makaipon, at makamit ang lahat ng pangarap sa syudad, ngunit wala ng halaga ang lahat ng iyon kung wala na ang mga taong unang naniwala sa iyo. Ang kayamanan, maaaring ipunin muli. Ang trabaho, maaaring palitan. Ngunit ang nanay at tatay, iisa lang sila. At kapag nawala, wala ng kapalit. Kaya bago maging huli ang lahat, bago pa maging alaala ang kanilang tinig at halakhak, tawagan mo sila. Kamustahin mo sila. Yakapin mo sila habang may oras pa. Sapagkat sa dulo, hindi promosyon, hindi pera, hindi karangalan ang tunay na magbibigay ng kapayapaan sa puso, kundi ang tiyak na kaalaman na naibigay mo ang pagmamahal at oras sa mga magulang na nag-alaga at nagsakripisyo para sa iyo. Huwag mong hintayin na ang bahay ninyo ay maging tahimik at ang mga upuan sa mesa ay manatiling bakante. Sa buhay, may mga pagkakataon na hindi na nauulit. At ang pagiging anak ay isa sa mga pinakamahalaga.